Ang primary ho na kailangan ng isang Kristiyano bago humay sa pamuhay ang salita ng Diyos, kailangan, number 1, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Wala kang maisa sa pamuhay kung wala kang napakinggan. Maniwala ka, wala. Paano ka matututo kung walang nagturo sa iyo at wala kang narinig na mensahe mula sa Diyos? Wala, hindi ugali ng mga Kristiyano ang basta-basta ho nakikisaw-saw sa usapan. Bakit po? Mayroon tayong espiritu ng pagpipigil sa sarili. Ang trabaho natin magbahagi ng salita ng Diyos, hindi natin trabaho na magbago ng buhay ng tao. Anong trabaho natin? Mag-share. Sa pagpipigil ho, kailangan mabilis ka makinig, mabagal ka magsalita at hindi ka agad nagagalit. Huwag na huwag ka agad magagalit. Dapat ang una makakabenepisyo ng pagiging born again, pamilya. Pag nakanti yung kahinaan mo, yung pagpipigil sa sarili, hindi mo na naaalala. Ano na nangyayari sa iyo? Hindi ka na mabilis makinig. Ang bilis mo na magsalita at ang bilis mo na magalit na baliktad. Samantala nga sabi ng Biblia, dapat mabilis ka makinig. Dahan-dahan sa pagsasalita. Alam niyo mo, yung mga mabilis magsalita, maraming nagagawa mali. Pause muna, pause muna. Pag galit po kayo, pause muna, hayaan niyo munang kumalma ang panahon, kumalma ka, dahil sa panahon kalmado ka na, nakakapag-isip ka na ng tama, at ang lalabas sa bibig mo na, praise the Lord, tama. Kaya lang, kailangan mo kumalma. Ang pagsisisi ay hindi mo pagsabi ng sorry. Patawarin mo ako, sorry, yan na ba repentance? Hindi po. Pag sinabi yung repentance, ito ay totaling pagtalikod sa kasalanan. Lord, patawarin mo ako, ang kasunod dapat nun, hindi na yun ang gagawin mo paulit-ulit na kasalanan. Bagkus sasabihin mo, Lord, patawarin mo ako, yung kasalanan na ginawa mo, tatalikuran mo na yun. Ang tawag doon, pagsisisi. Yun ang tunay na repentance. Maraming mga tao araw-araw nagsisisi sa Panginoon, which is tamang gawin, pero ang problema, hindi niya kaya hong takasan, hindi niya kaya hong ayusin yung sarili niya, yun at yung pa rin ang kasalanan ginagawa niya, then yung pagsisisi, wala doon. Mahirap po ang salitang pagsisisi kung lagi lang lumalabas sa bibig. Dahil ang tunay na pagsisisi ho, ito, condition niya ng puso. The moment na tinalikuran mo na ang kasalanan, Lord, hindi ko na to babalikan, hindi ko na to kailanman mo babalikan, at Lord, hindi ko to kaya kung di mo ako tutulungan. Hindi ho mali na mag-post tayo na mag-post ng salita ng Diyos, maglagay tayo na maglagay ng mga salita ng Diyos kung saan-saan, pero kumusta yung ugali? Mahalaga sa Diyos yung ugali. Amen. Tama po ba? Mahalaga sa Diyos yung asal. Kasi kahit sabihin mong Christian ka dun sa mga tao sa paligid mo, alam mo, Kristiyano ako. Lagi ako nagsisimba. Born again ako. Kaya lang ang sasabihin ng mga tao sa'yo, kumusta naman yung bibig mo? Kumusta naman yung pamumuhay mo? Kasi hindi tayo mabuborn again o magiging Kristiyano sa salita lamang, kundi sa pamagitan ng pamumuhay. Kung may magagalit man sa atin na taga-mundo o mga makamundong tao dahil nagsalita tayo ng tama, hindi dahil masama ang sinabi natin. Amen. Kung nasaan ka, ginagawa mo yung tungkulin mo bilang Kristiyano at maraming galit sa iyo, kapatid, kakampi mo ang Diyos. Okay? Kahit kaaway ka ng lahat na nandoon, basta alam mo tama ang ginagawa mo, maayos yung lumalabas sa bibig mo, maayos ang motibo mo, hayaan mo sila. May Diyos na kakampi mo. Tandaan nyo, pareho pong darating ang problema sa mga mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya. Pareho. Ibig sabihin, maliho tayo nung salitang, kung kailan ako na born again, kung kailan ako simba ng simba, kung kailan ako pumupunta sa simbahan, doon pa ako nagkaroon ng maraming problema. Totoo, pareho lang may problema. Pag binasa nyo to, pareho lang ang dumating na problema. Umulan ng malakas, bumaha, pero magkaiba sila na nangyari. Yung isa tinangay, yung isa na natili. Mga kapatid, sino ka sa dalawa? Huwag mo kakalimutan, pag magdadrive ka, pupunta ka sa school, pupunta ka sa trabaho, Kristiyano ka. Lunes hanggang Sabado, Kristiyano ka. At Kristyan tayo habang buhay. Amen. Hamon. Isagawa natin ang mga salita ng ating Panginoon Diyos na napapakinggan natin. Mamuhay tayo na may pagpipigil sa sarili. Pangalawa, talikuran na natin ang ating maruruming gawa. Alisin na natin ang masasamang asal na meron pa tayo. Kung meron pa, mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos na ating napakinggan. Pag ang isang bagay ay hindi kalooban ng Diyos, huwag mo nang ipilit dahil ikaw lang ang masasaktan. Ito ang mensahe ng Panginoon, put God's word into practice. Huwag lang tayo tagapakinig, gawin din natin ang ating napakinggan.